Welcome back dito sa channel natin. Nagbibigay tayo ng pinaka-latest na update sa ginagawang mga stations ng MRT7. Andito na tayo sa Commonwealth Avenue sa may Falcoa. Dito itatayo ang University Avenue Station. Ilang taon din na delayed ang construction sa University Avenue Station. Pero sa ngayon, unti-unti nang nagre-resume ang construction sa proyektong ito. Ito ay underground station, katulad din sa Quezon City Circle Station. Sa ngayon wala pa tayong idea kung ano ba talaga magiging station design ng istasyon na ito. Mapapansin naman natin, kakaiba yung station dito. Wala tayong nakita ng mga poste na itinayo sa magkabilang side ng highway. Baka magiging underground na lang din yung walkway na daanan ng mga pasahero papunta dyan sa station, katulad sa LRT2 Katipunan Station. Abangan natin yan sa mga susunod na buwan. Andito naman tayo sa ginagawa na Don Antonio Station. Ayan, makikita naman natin halos buo na yung station building. May elevated walkway na rin sa magkabilang side ng highway na magiging daanan ng mga commuters papunta dyan sa station. Ito na ngayon ang progress dito sa gitna ng station, at sa gilid naman ginagawa na yung mga hagdanan na ramp ang style. Dito naman sa kabilang side ng Don Antonio Station, mukhang malapit ang matapos. Yung footbridge dito ay nagawa na rin. Dati diretso ang footbridge hanggang doon sa kabilang side ng highway. Ngayon dadaan na ito sa ilalim ng linya ng MRT7.
Napakasimple lang ng disenyo ng mga MRT7 station. Ilang beses din na din-downgrade ang design ng mga istasyon. Anyway, wala na tayong magagawa dyan. Ang importante lang, dapat matapos na talaga ang proyektong ito dahil sobrang traffic dito sa Commonwealth Avenue at mahirap sumakay lalo na kapag rush hour. Kapag meron ng MRT7, malaking tulong ito para sa mga commuters ng Quezon City, North Caloocan at San Jose del Monte, Bulacan. Dito naman sa unahan ang Batasan Station, isa sa pinakamalawak at pinakamahaba na station ng MRT7. Medyo bumilis na rin ng bahagya ang progress sa station na ito. Buo na rin yung station building dito sa gitna at ginagawa na ngayon yung elevated na walkway papunta sa mga hagdanan sa magkabilang side ng station. Kapag naging operational na ang MRT7, isa ang Batasan Station sa magiging pinaka-busy na istasyon dahil napakaraming sasakay at bababa dito. So ayan guys, makikita naman natin napakalawak ng station na ito. Hala, anong nangyari sa Manggahan Station? Ito na yung latest na progress. Mukhang magkakaroon pa ng structure dito sa pinakaharap. Mapapansin din natin na iba-iba din ang disenyo ng bawat MRT7 station. Ang Manggahan Station nasa below the ground yung platform level, parang Ayala Station ng MRT3.
Ang concourse level lang ang makikita natin dito sa taas. Bakit kaya ibinaba nila yung linya dito sa lower ground, samantalang yung ibang mga estasyon, yung relays ay nasa taas? Siguro dahil pababa yung area na to. Dito sa harap ng Barangay Hall ng Commonwealth, itatayo yung isa sa mga ramp na paakyat dyan sa station. Malawak yung kinain na area dito sa harap ng Barangay Hall. Ito na yung progress sa gitna ng Manggahan Station. Dito sa dulo, ginagawa na rin yung walkway. Yung ramp naman dito sa kabila ay doon itatayo sa dating palengke. Ito ang platform level ng Manggahan Station. Medyo masikip ang platform area. Kung elevated na lang sana yung platform level, maluwag pa. Ito naman ang progress sa elevated walkway dito sa kabilang side. Para saan kaya itong structure na itinayo dito sa harap ng station? Alam ko na, dito na siguro ilalagay yung mga elevator at escalator na daanan ng mga commuters papunta dyan sa gitna. At hindi na maglalagay ng mga hagdanan doon sa mismong platform. Nakita naman natin kanina kung gaano kaliit lang yung area. Dito naman sa kabilang side ng station, tinanggal na yung mga bakal sa gitna. Ganito yung design ng ramp na hagdanan ng MRT 7 stations. Ibang-iba ito sa hagdanan ng MRT 3 at LRT Line 1. Dito rin sa kabilang dulo ng station, meron na rin ginagawa na structure. Sana naman magkaroon pa rin ng elevator at escalator. Ayon pa sa San Miguel Corporation, inaasahan na magiging operational ang 10 mga estasyon sa December 2025. Anyway, abangan pa natin ang magiging final design ng mga station ng MRT 7. Anong masasabi nyo sa latest progress ng mga proyektong ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment, at subscribe. Thank you for watching.